Ito nga mga kababayan, kung natatandaan natin meron nabanggit si FPPRD, na ang mga military at pulis ay nagmamasid lang sa nangyayaring hindi maganda sa Kongreso, kaya ng nakaraang lang, nagkaroon ng manipesto ang PMA graduates na palayain si Ka Eric at Lorraine Bedoy sa pagkakakulong sa Kongreso, at ito ay kinabahala ng mga kongresista. Paaring ang kumakalat na bilita noong nakalipas na mga araw na ang mga retired military ay magkukudete maaring may katotohanan. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Usapan natin ngayon, ito po, no, yung mainit po ng issue. Bakit po tayo tutol? Ano po yung tinututulan natin actually sa charter change? At tama po si Tatay Digong nung sinabi niya po, no, naniniwala tayo. Hindi man umamin yung House of Representatives, natakot po sila sa PMA manifesto, no? At ano po epekto nito sa mga susunod, no, na parang meron na pong yung panawagan po ni Tatay Digong na maging mapagmatsyag yung uniform ba na bahagi ng ating lipunan, yung pong mga pulis at kasundaluhan ay mukhang tumutugon po dito. Hindi man aminin ng gobyernong ito, may epekto po yung mga panawagan ni Tatay Digong, no? Na pahiwatig din po yan na hindi all power, lalong-lalo na yung House of Representatives pagdating po sa kanilang mga kagustuhan at yung kapritsyo ng mga congressman. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Meron pong mga bali-balita dito na una muna, no, na nag-hire daw po ng maraming mga malalaking influencer. Ito pong kampo, hindi po natin kumpirmado to. May mga binanggit pong pangalan dahil wala pa po tayong info para po pabanguhin, no, ito pong pumapangit na reputasyon ng pinuno ng House of Representatives. Pero ganun pa man, nais ko lang pong ipaalala yung nagdaan pong dilawan, kakamping na si Leni Robredo, hindi lang po to simpleng nag-hire, no? Hindi po nag-hire to ng mga influencer. Talagang yung mga malalaki pong mga artista, malalaki pong mga pangalan sa industriya ng kasikatan, no? Ay hindi po hinire ni Leni kusa pong sumuporta kay Leni. Pero yun nga po ang gusto nating ipaunawa dito, na hindi po porket maraming followers yang mga influencers, hindi po porket maraming mga taga-subaybay o maraming mga tagahanga, hindi po convertible yan pagdating po sa politika, no? Hindi po yan nako-convert pagdating po sa politika, no? Yun lang po. Kasi nawala na eh. Hinahanap ko, parang may siguro fake news yun na o yun po ay pinalalabas lang para hindi natin alam yung purpose. Kaya po ngayon, lalo na po sa mga kasamahan ko sa mga supporter ni Pangulong Duterte, mag-ingat po tayo, no? Marami po nagpapain, siguro ako nasanay na ako rito. Marami nagpapadala ng mga videos na mga fake news. Once po nakagating niyo yan, medyo delikado po kayo. Delikado po tayo riyan, no? Para po sa
ingat-ingat po tayo. Pagtanggol po natin yung mga Duterte, pero gamitin po natin yung maging wise po tayo. Hindi po lahat ng impormasyon na kumakalat ay pwede po nating gamitin. Dati hindi tayo pinapansin, pero ngayon nakakasiguro ko na dahil sa papalakas na puwersa ng mga Duterte supporters, ano po, ano po yan, lahat po gagawin po nila para mapigilan ng patuloy na pagsuporta natin sa ating mga Vice President at sa kanyang ama na si Tatay Digong. Okay. Nakita ko lang po sa comment, no, nakalimutan ko yan, isa po yan sa pag-uusapan dapat natin. Kukumustahin ko lang po, kumusta na po ba yung ICC? Parang namatay na po yung kampanya nila sa ICC. Yung pananakot nila na si Tatay Digong ay malapit na makulong sa ICC. Yung kampanya nila na papasok ang ICC sa Pilipinas at hindi pipigilan. Yung kampanya po nila na parang feeling mo talaga utusan nila yung ICC, no? Sa kasalukuyan po wala po tayong nababalitaan na gustong pumasok ng ICC sa Pilipinas. So napakarami po rito, no? Napakarami po rito. Alam na natin yung purpose sa ngayon. Napakarami po sa mga sinasabi nila, yung pabalik-balik na issue tungkol po sa confidential fund, tungkol po sa war on drugs, tungkol po sa ICC, ay para po pabagsakin yung popularidad ng mga Duterte. Yan po. Pero nabigo po sila, no? Kalalabas lang po na survey, number 1 na naman po si Sara Duterte sa approval and trust rating. Maring nakikita nyo po, hindi medyo nagugulat kayo sa mga vlogger o sa mga nagsusuri po na kakaiba, no? Yan po, ganyan po nililito ng mga media kasama po ng mga vlogger ng nakalaban natin, no? Ayan po ay nililito po tayo na sinasabi na bumababa ang rating ni Sara Duterte. Ang katunayan po, si Sara Duterte po ang number 1 sa trust rating at number 1 sa approval rating. Huwag po kayong magpalin lang dahil never pa pong tinanong sa survey. Ang tinatanong lang po, yun lang po yung nilalabas. Pero sila, interpretasyon ang gusto nilang ilabas. Interpretasyon nila para pasamain, pabagsakin ng popularidad ng mga Duterte. Hindi po sila nagtatagumpay sa kasalukuyan. Ito lang po, no, medyo ang nakakatakot po, mukhang hindi na po pumapayag yung mga uniform men natin, lalo na po yung mga opisyal na tapat na nanungkulan, no, nung sila ay nanunungkulan pa, lalo na po yung mga kasundaluhan natin na nagbuwis na ng napakaraming buhay para sa pakikipaglaban dito sa mga rebelding NPA Communist Party, no? Nakakatakot po yung nakaramdam po sila, na nakakatakot po para sa mga kalaban na naramdaman nila na may power pala talaga sila pag nagsama-sama, no? Yung pong manifesto pa lang, kinatakutan na yan. Hindi po amin yung House of Representatives na ito po ang dalan, pero hindi po nila, wala po silang katwiran eh. Before po itong yung sinasabi nga ni Tatay Digong kinabukasan, pagkalabas po ng manifesto, yan po, ito po yung bagong video ni Tatay Digong na napanood natin, no? Paglabas ng manifesto, anong tawag doon? Ay pinalaya na kagad nila si Ka Eric. Tapos wala na tayong narinig. Hindi na po dumaldal ang mga congressman tungkol po dito. Ngayon ang kaya nga po, totoo po yung sinasabi ni Tatay Digong, kahit po hindi nyo paniwalaan, no, na ang panawagan ni Tatay Digong, ngayon po natin napatunayan na siniseryoso po ng mga PMA, ng mga sundalo, mga pulis,
Kala ko po nung una talagang talagang nagpalit ng administrasyon, nagpalit na po ng hindi naman po kinakailangan na loyalty nyo kay Pangulong Duterte, di po ba? Ang loyalty po dapat ng lahat ng opisyalis ng pamahalaan ay loyalty sa Pilipinas. Eh kitang-kita naman po, no? Pinaliwanag kanina sa video. Ewan ko kung kanina lang naganap 'yun kasi bago lang daw 'yun eh. Nakita ko lang po sa kay KPL. Sabi ni KPL, ito ay naganap lang kanina. No, yung pagtitipon ng kung hindi ako nagkakamali, yung partido ni Pangulong Duterte, yung PDP Laban. So may bago pong nilabas si Pangulong Duterte. Ayun nga po, yung reaction niya doon sa pagpapalaya kala ka Eric. Actually, sinabi ni Pangulong Duterte, no, grabe. Sabi niya, totally walang basis yung pagpapakulong kay Lauren Badoy. At eto naman po, yung pagko-question, mali na palang questionin ngayon. Ito po yung mula, no? Mula po, yun po yung paliwanag ni Pangulong Duterte kung bakit po naglabas ng manifesto yung mga PMA. Ang sinabi po niya, sa pagkakaintindi ko, hindi po papayag yung ating mga PMA graduates na hindi po sundin ang batas. Mahirap po yun. Kaya yung akala ng mga hari-harian ngayon, yung akala nila na wala na pong power yung mga panawagan ni Pangulong Duterte pag sinabi niya sa mga kasundaluhan na magmatsyag kayo. Hindi naman po sinasabi ni Pangulong Duterte na gumawa kayo ng illegal. No? Ang sinabi niya, magmatsyag sila. Bantayan, magbantay. Kung tumutupad pa sa saligang batas, no? Umaayon pa sa saligang batas itong mga inaasal nitong mga to. Sampu kayo nakakita na sunod-sunod na sa resolution para protektahan ang bawat isang House of Representative. Saan ka nakakita nun? Ngayon lang po ako nakakita ng si Franz Castro ay may special resolution. Dapat yung resolution na yun resolution, Franz Castro resolution. Grabe po. Kaya po galit po ang mga, sana nakikinig po ang Pangulo, no? Yung isinusulong nyo na peace talk, parang hindi po masisikmura yan ng ating mga kasundaluhan. Kung kailan malapit na, suportahan na lang po natin yung NTF-ELCAC. Di po ba? Malapit na po yun Malapit na pong magtagumpay. Huwag po nating bawasan ng pondo, dagdagan po natin yung pong pondo. Okay. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines, salamat po.